Bago ang lahat, magandang umaga sa inyong lahat. Kay purihin ng Panginoon. Nais ko pong batiin ang Panginoon sa kanyang 32 taon o higit pang katapatan. Again din ang inyong pastor at ang mga kapatiran dito. Happy anniversary. At yung pong Santo Niño ay malapit po yan sa duty free. At sa likuran lang po yan ng casino. At malapit sa airport. So yun po, Santo Niño, Parañaque. At ako po ay biniyaan ng Panginoon na magpastor doon simula po noong 1991. Bagamat ang unang gawain po namin ay nagumpisa doon po sa Sports Complex, Pasay Sports Complex. Ako po ay pinanganak sa Maynila, lumaki sa Maynila, nalipat ng Cavite at naging produkto nga ng ministeryo ng aking yumaong pastor, si Pastor Lumba. At sa biyaya po ng Panginoon ay nagpapatuloy na nakapaglilingkod pa sa Kanya. At inanya ko po ang bawat isa na tumayo at agad po tayong dumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Binabati ko po ang Panginoon sa Kanyang katapatan sapagkat tunay naman po, kahit na sino man sa atin, hindi tayo makakaangkin na sa loob ng 32 taon na yon o higit pa, tayo ay 100% naging tapat eh. Wala sa ating makakaangkin na hindi tayo umabsent, hindi tayo na-late, hindi tayo natisod o nagpatisod. Wala po sa ating makakaangkin na hindi tayo nakalimot, hindi tayo nag-backslide, hindi tayo nagpabaya ng gawain. O, walang sino man sa atin sa kabila ng katapatang pinapakita natin sa kasalukuyan. Pero ang tanging makakaangkin ng lubos na katapatan at karapat dapat nga sa ating papuri, ito'y walang iba kundi ang ating Panginoon. Walang oras, walang saglit na hindi naging tapat ang Diyos sa atin. Siya ang tunay na dahilan kung bakit sa kabila ng natitiyak kong maraming struggles mula noong umpisa hanggang ngayon na pinagdaanan ng gawain ito, maraming struggles sa pinagdaanan si Pastor Cesar at ang mga kasapi rito, ay nagpapatuloy ang gawain. Dahil ang buhay po ng gawain ay unang-una nakasalalay sa katapatan ng Diyos. At salamat dahil ang Panginoon nga natin ay tapat. Now, ang teksto po ay nasa Acts chapter number 20 and verse number 24. Kindly open your Bibles, please. In Acts chapter number 20 and verse number 24. At basahin na muna natin at tayo dumako sa panalangin bago tayo magtuloy-tuloy na. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Isang malakas na amen para sa salita ng Diyos. Amen! Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, na ako po ay pinagkalooban niyo po ng pribileyo, ng pagpapala na makasaksi ng inyo pong katapatan sa bahaging ito ng inyong ubasan sa lugar na ito at masaksihan ang katapatan ng lingkod na tinalaga niyo po sa gawain ito sa tulong at suporta ng kanyang pamilya at ng mga tapat na manggagawa sa iglesia. Nawa ay patuloy niyo nga po silang pagpalain at patuloy na liwanagin ang kanilang ilaw sa lugar na ito upang maabot pa ng iyong malwalhating ebanghelyo ng iyong biyaya at pagligtas ang mga kaluluwang ligaw sa lugar na ito. Patuloy niyo po silang papagtibayin sa mga hadlang at mga tangka ng kalaban. At dakilang Diyos kung paanong lalampasan nila ang 32 taon, nagmamakaawa po kami na mamanhig na higit pang malampasan ang mga susunod na taon ayon sa kalooban po ninyo. Kung maaari ay maratnang kami ng Panginoong Hesus na nagpapatuloy sa gawain. Dinadalangin ko po ang inyo pong pangunguna at pagpapala sa pag-aaral namin ng inyong salita. At nawa ay mabisa niyo po kung kasangkapanin sa pagmemensahe ng inyong kalooban upang mahamon ang mga kapatiran dito at gayon din naman ay maakay sa malalim na pag-iisip, seryosong pagbubulay tungo sa matalinong pagpapasya
ang aming mga kaibigan at panauhin na narito ngayon tungo sa pagkakaroon nila ng kaligtasan. Please extend your saving grace to them, katulad po ng inyo pong ginawa sa amin. At nawa ang mga kapatiran ay magkaroon po ng ibayong kapakumbabaan at kasiyahan sa pagtanggap sa inyong salita na siyang marapat naming gawin. Ihandaan nyo nga po ang aming mga puso upang punuin ng mga pagpapalang nanggagaling sa salita ninyo. At amin pong mapagtagumpayan ang lahat ng hadlang na ilalagay ng kalaban, yung inip, yung antok, maging yung pagkabana sa panahon, at ano paman, lahat po naway mapagtagumpayan at masahod naming lubos ang lahat ng pagpapala ninyo na inilalaan para sa pagdiriwang na ito ng iglesyang ito. At sa lahat, kayo po ang aming itinataas at ibinababa po namin ang aming mga sarili. Sa ngalan ng aming Panginoong si Kristo Jesus, ito nga pong aming samot dalangin. Amen at amen. Marami pong salamat at mari na po kayong makaupong lahat. Ito pong verse na ito, Acts 20:24, ay masasabi ko po na malimit, mapiling life verse. O hindi man, isa sa mga life verses ng karamihan ng mga kapasturan. Kasama na po ako roon, no? Ito po ay isa sa life verse ko, o verses. But I truly believe that this ought to be the life verse ng lahat ng mga Kristiyano. Hindi lamang ng mga pastor. At yan nga po yung pamagat ng ating paksa ngayon. Okay? Life verse Christians ought to have. Ito dapat ang life verse ng lahat ng mga Kristiyano at hindi lamang ng mga pastor. Now, I'll be honest with you, nakwento nga kay Pastor Hernandez, that this is the first time that I have prepared a sermon from this verse. Since this is the assigned verse as your anniversary team verse, that's why I am thankful to Pastor Cesar dahil kung di pa niya ako inanyayahan, at ito nga po ang text ninyo, hindi ko pa ho mapagtutuunan ng pansin. Itong life verse ko pa naman. At hindi ko po matutuklasan ang mayamang pagpapalang nakapaloob sa talatang ito. And because of that, I am convinced that this is one of the best anniversary team verses. Hindi lamang life verse ito ng mga pastor, hindi lamang dapat life verse ng mga Kristiyano, masasabi kong napakaangkop na gawing tema sa ganitong okasyon o ganitong pagdiriwang. Pang-anibersaryo pala talaga ito. Makatapos na aking masusing pag-aralan at paghandaan. Ito po kasing Acts 20:24 ay nagsisilbing pinaka-central verse or key verse sa farewell message. Farewell message ni Apostle Paul sa mga kapasturan sa Efeso. Na ito po ay mababasa natin sa Acts 20, verses 13 to 38. Dito po sa Acts 20, simula verses 13 to 38, ito po yung kabuuan. At meron po itong tatlong parte, no? Ito po yung nahahati sa tatlong bahagi. Merong 3 parts po sa farewell message na to. 3 parts. Una ay yung calculation ni Apostle Paul ng kanyang nakaraan. He calculated the past or his past. At mababasa natin yan sa verses 18 to 21 ng Acts chapter number 20. Ikalawa, it's about his conviction for the present. His conviction for the present, nababasa naman natin sa verses 22 to 27. At yung panghuli, yung pangatlong parte, ay he gave caution. Nagbigay po siya ng babala about the future. He gave caution about the future. At ito naman ay nasa verses 28 to 35. Now, the very reason bakit sinabi kong pang-anibersaryo ito, ay sapagkat sa tuwing nagdiriwang po ng anibersaryo ang church, yung tatlong bagay na yan ay dapat nating isinasaalang-alang. Yung tatlong bagay na yan ay dapat nating binibigyang pansin at sinasagawa. Dapat nating ini-evaluate yung ating nakaraan. Paano ba tayo naging Kristiyano, naging miyembro, naging manggagawa nitong nagdaang taon? Hindi lamang nitong isang taon, kundi mga nagdaang pang nakaraang panahon.
Sa bawat anibersaryo, dapat ini-evaluate natin yung ating nakaraan. We evaluate our past. At the same time, we examine our conviction for the present. Ano ba ang kalagayan natin sa kasalukuyan? At ano ba yung ating planong gawin sa kasalukuyan at sa hinaharap? We need to make it sure that we make necessary expectation sa ano mga posibleng mangyari sa hinaharap. Ano ba yung mga posibleng kaharapin natin sa taong ito? Ano ba mga posibleng dumating sa ating buhay na ito? So, with that, I believe na ito nga ay angkop na pang-anibersaryong teksto at tema. So, bigyan pa natin yung first part at mabilisan lang po ito para hindi po tayo gabihin. Ano yung first part? The calculation of the past or his past. And as I've said, we have this in verses 18 to 21. Dito po si Apostle Paul, as he review or evaluate his past, he first examined his motive in the ministry or motive for the ministry. At tayo rin, yan ang unang-una nating dapat siyasatin. Ano ba ang naging motibo natin sa ministry sa nakaraan? We are to deny the terrible possibility na pwedeng magkaroon tayo ng maling motibo. Marami po ang pumapasok sa iglesia, sumasalang sa gawain na hindi tama yung motibo. We have to make it sure na naging tama yung motibo natin at kung matuklasan natin may sabit pala sa motibo natin, we have to make it sure na sa pagkakataong ito, ay itatama natin yung ating puso sa harapan ng Diyos. Now, and we have that in verse number 19. The Apostle Paul was so sure that his motive is to serve the Lord. His motive is to serve the Lord. Sabi niya po dyan, may underline yan, serving the Lord with all humility of mind and with many tears and temptations which befell me by the lying in wait of the Jews. Ito po ay napakaangkop na motibo sa ministeryo. To glorify God, and we glorify God by making it sure that our service ay para sa Panginoon. Pwede po kasi ang service natin ay para sa tao. Lalong-lalo pwede ang service natin ay para sa ating sarili, para mapansin tayo ng tao, para mapapurihan tayo at palakpakan ng tao. At pag ganun po yung ating motibo, isa po sinasabi na po Sir Pablo, mali ang naging motibo natin. We have to make it sure na tama yung motive natin. Napakaganda pong pag-usapan yung grace of God. Bakit po? God's grace is one of His great equalizers. Pantay-pantay ho tayo pagdating sa biyaya ho ng Diyos. Kahit matagal ka ng Kristiyano o bagong Kristiyano lang ang isang tao, pare-pareho lang ho tayong naligtas sa biyaya. Kahit na ikaw ay mayaman at malaki ang simbahan o mahirap at maliit lamang ang iglesia, pare-pareho lamang ho tumanggap ng biyaya sa Panginoon ang lahat ng yan. Kahit na sabihin mong ikaw ay matalino o mayroong iba may kahinaan ng pag-iisip, marami kang talento o yung iba ay kulang na kulang sa kakayanan. Kahit sabihin mong ikaw ay mayaman at ikaw ay mataas ang pinag-aralan at ang iba naman ay dukha, isa lang sinasabi ng Bible, pare-pareho lamang tayong naligtas sa biyaya. At dahil dyan, at kung tatandaan lamang ng bawat isa yung katotohanan na yan, wala hong magyayabang sa iglesia. Wala hong magyayabang sa atin. Ano man ang ating nagawa, ano man yung ating narating, wala tayong sukat ipagyabang sapagat nagawa lamang natin yan sa biyaya ng Panginoon. Sabi nga ni Apostle po sa Corinto, I am what I am by the grace of God. Tayo ay narito sa kalagayan natin ngayon, hindi dahil magaling tayo kaysa sa iba, kundi dahil din sa biyaya ng Panginoon, dahil sa katapatan ng Diyos. At dahil dyan, dapat tiyakin natin, ano yung ating motibo? Ito ba ay nag-uugat dun sa ating desire na papurihan ng Diyos dahil sa kanyang biyaya? Ito ba ay para ibalik sa Panginoon ang lahat ng kapurihan? Dahil ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Alam niyo, yung biyaya po at mercy na didiscuss kanina ni Pastor, hindi natin pwedeng paghiwalayin yan eh. Magkakambal po yan. Sa Bible school nung araw, tinatanong, ano ba nauna pag bumaril ka sa isang plywood? Anong una? Butas o bala? Kayo, pag binaril mo yung plywood, ano una?
Butas o bala? Ang sagot, sabay. Walang butas yung kung hindi lalabas yung bala o lalagos yung bala, sabay. Ganun din po, sabay po yung biyaya at awa. Sa biyaya po ng Diyos, ibinigay po sa atin yung hindi karapat-dapat nating tanggapin. He gave what we don't deserve. And what is that? Salvation, forgiveness, eternal life, His only begotten Son. Yung assurance of eternal life and assurance of going to heaven or spending our eternity with God in heaven. Hindi tayo karapat-dapat tawaging Kristiyano. Hindi tayo karapat-dapat tawaging anak ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat pumunta sa langit. Pero sa biyaya, minarapat tayo ng Diyos. Sa kabilang banda yung mercy, ano naman yung mercy? If grace is receiving what we don't deserve, what is mercy? Mercy is simply receiving not what we deserve. Not receiving what we really deserve. Sa mercy, hindi natin tinanggap yung karapat-dapat nating tanggapin. At ano yung karapat-dapat nating tanggapin? Dapat tayong parusahan. Dapat tayong talikuran ng Diyos. Dapat tayong ibulid sa impyerno dahil tayo'y makasalanan, dahil tayo'y marumi, at tayo'y masamang tao. Pero sa mercy of God, hindi natin tinanggap ang kaparusahan. At sapat yan to motivate us na maglingkod, na ang layunin is to glorify God. Hindi ang ating sarili, hindi ang sino pa man, to glorify God. And glorifying God is one of God's great deterrents. Pampigil po yung glory of God. Bakit? Kasi isa-isay natin. Pag ako ba ay natisod, will that glorify God? Pag kayo ba natisod, will that glorify God? So if we really want to glorify God, ayaw nating matisod. Ayaw rin nating manisod. Banggitin nyo lahat ng gawain na nakaka-glorify sa Diyos at doon talaga ang motibo natin is to glorify God. Gagawin natin lahat yon. Sa kabilang banda, banggitin mo yung mga bagay that will not glorify God. At doon talagang we want to glorify God sa ating buhay. Iiwasan natin gawin ang lahat ng bagay na yon. We are here to glorify God. Salamat sa binigay ng Panginoon kay Pastor Cesar. Yung gratefulness to God. First and foremost, to God. Nakakalungkot pagdating ng anibersaryo, hindi na rin po tayo baguhan. Bagamat hindi po natin tinataas ang ating sarili, hindi na rin tayo baguhin sa ministeryo. Pero naobserba natin, hindi lang po dun sa aming iglesia, kundi sa maraming iglesia na ating napuntahan. Siguro dito, kung magiging tapat lang masasabi, totoo ito. Nakakalungkot na pag-anibersaryo, maraming hindi mo nakikita sa buong santaon lumilitaw. Maraming dumadalo sa church pag-anniversary. Pero pag hindi anniversary, hindi mo nakikita. Kaya nga kuminsan, pag nagbibigayan pa ng certificate, marami pa natitisod. Kaya tinanggal na yan Kasi bibigyan ng recognition yung mga tapat na manggagawa, tapat na miyembro, yung mga pa-absent pag walang certificate, natitisod pa. Alam niyo, Pastor, may suggestion ako kung nagbibigay kayong certificate. Pag ganong klaseng member, bigyan yung certificate, death certificate. Kung ang gawa mo naman ay patay, tama lang naman na death certificate. Pero nakakalungkot, di ba? Pag anibersaryo, lumilitaw tayo. Mali ang konsepto natin sa anniversary. Busy tayo naghahanda ng anniversary, pero pagkatapos ng anniversary, maraming member, wala na. They're not aware na hindi ganun ang paraan ng pag-glorify sa Diyos. Hindi pang okasyon lamang. So check your motive. Sabi ni Apostle Paul, sa kanya, he's so sure that his motive is to serve the Lord, to glorify God. Sabi nga ng mga ninuno nating Kristiyano, Soli Deo Gloria, to God alone be the entire glory. He also made it clear that his motive is not to make money. Hindi ang motibo niya ay para pagkakitaan ng ministeryo, and we have that in verse number 33. Sa verse number 33, ganito mababasa natin. Sabi ni Apostle Paul, I have coveted no man's silver or gold or apparel. Hindi ako naglingkod para makinabang at pakinabangan ko yung silver, yung gold, or apparel. Now, I'm not saying na yung blessing, yung material and financial blessing in the ministry is wrong. I'm not saying that. And I'm not saying na yung pera, masama. Mahirap po pag walang pera. Kahit po ang gawain. Sumakay ka nga ng jeep dyan, nasabihin mo, baptist ako. Kundi pababain ka sa sasakyan, kundi ka man ihulog sa sasakyan.
Pumunta ka ng tindahan at sabihin mo, baptist ako, pastor pa. Penging ang 1 kilong bigas. Hindi. Hindi yan blankong tseke na pwede mong ibayad sa tindahan at makukuha mo na lahat ng gusto mo. Kailangan ng pera. Sa ministry, kailangan ng pera. Sabi po ng isang businessman, sa business kailangan yung 4 na M. Una, manpower. Pangalawa, machinery. Pangatlo, money. At pang-4, man-hour or availability. The same truth applies sa ministry. Kung wala yung 4 na M na yan, napakahirap. Kung wala yung money. But sad to say, marami na pumapasok sa ministry sa mga panahong ito, ang unang focus nasa pera. Hindi muna ako lalabas kung wala pa akong suporta. Ha? Sabi, may tawag sa foreign land. Hindi muna ako pupunta roon kung hindi ko sure na meron akong suporta. Teka lang ho. Siguro si Pastor Cesar, nakaka-relate sa sabihin ko. Nung kami po pumasok sa ministry nung araw, hindi man lang naisip namin kailangan pala yung suporta. Ang tanging nasa puso namin to serve God. Yung ako po'y utusan ng pastor ko, magbura lang ng blackboard, masaya na ako nun eh. Service for God yun. Not until nung nasa ministry na, tsaka nalaman ko kailangan pala ng suporta. In fact, nung akin pong napasagot yung aking asawa at kami po'y nagpaplanong magpakasal, sabi ko sa kanya, handa ka bang walang bigas yung bigasan natin? Handa ka bang wala tayong pang check-up sa anak natin kung may sakit? Nag-iiyakan kami kasi naka-focus kami na may hirap, walang pera, pero nasa ministry. Handang mag-ministry. In fact, una kaming nagsuporta ng mga missionaries bago ako tumanggap ng suporta sa aming church. What I'm saying is, kailangan ng pera, pero kung ang motibo sa ministry ay pera, kung si Apostle Paul lang tatanungin, mali na ang motibo. Mali na ang motibo. Ano ang motibo mo? Bakit nandito ka sa church? Kasi meron akong inuutangan dito. Mga ganong katwiran. Ha? Kasi may pakinabang. Sa amin po, kahit hindi ganito kalaki yung aming sambahan at hindi ganito karami aming kongregasyon, sinusuportahan po namin yung mga tapat na Sunday schoolers at mga anak ng miyembro sa pag-aaral. Nagpapaaral po kami. Kaya po wala yung anak kong lalaki, yung panganay, kasi sa kanya ko iniwan yung pera, kawawa naman ng mga estudyante, walang babaunin sa loob ng 1 linggo. Pero marami po dyan na pag nakagraduate, nakakalimutan na ang church. Marami, pag ganitong mga okasyon, nagbibigay kami mga groceries, pero nawawala. And yet, ginagawa namin, sabagat di namin ginagawa yung para sa kanila, kundi para sa Panginoon eh. Pero kung motive lamang ng tao ay pera, teka lang, sabi ni Apostle Paul, mali ang motive mo. Kaya sabi niya, he make it clear that his motive is not to make money. And he further testified that his motive is not to have and enjoy an easy life. Hindi para magkaroon ng easy life. And we have that in verses 34 to 35. Kung may mga Bibles po kayo o makita sa slide natin, sa verses 34 and 35, sabi niya, ye yourselves know that these hands have ministered unto my necessities and to them that were with me. I have shewed all things, how that so laboring ye ought to support the weak and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. Ano po yung sinasabi ni Apostle Paul sa talata na yan? Hindi siya umasa sa church. Kaya niyang kumilos, kaya niyang magtrabaho para sa kanyang necessities. Now, I'm not saying that you should not support your pastor, because supporting your pastor is biblical. Nasa Bible yan. Pero, hindi natin pwedeng sumbatan ng mga pastor sapagkat, gaya na sabi ni Apostle Paul, we know how to abound and we know how to abase. Karamihan sa amin galing sa hirap eh. At marami sa amin nasa magandang trabaho, nag-resign sa trabaho for the ministry. At kung kami tumatanggap ng suporta o love gift sa mga miyembro, sabi ni Apostle Paul, hindi pa kinabang kundi reward sa ministry ang aming nakikita diyan. Ngayon pa man, sabi ni Apostle Paul, his motive is not to have and enjoy an easy life. Paul was careful to let people know na ang kanyang motive for ministry ay spiritual at hindi selfish, tulad ng pahayag niya sa 1 Thessalonians chapter 2, verses 1 to 10. Mababasa niyo po dyan.
Hindi siya nanloko ng mga tao para siya ay palakpakan, para siya ay makinabang. Wala siyang dinaya ni numan at handa siyang humarap sa Diyos anumang oras at patutuhanan sa harapan ng Diyos na tama at malinis ang kanyang motibo. Ang tanong ko mga kapatid, nandiyan pa ba kayo? Kung haharap tayo sa Diyos ngayon, mayroon ba tayong boldness and confidence na humarap sa Diyos? At masasabi natin, tama yung ating motibo. At ano ang plano natin sa pagkakataong ito na binigay ng Diyos na tayo ay mayroong panibagong pagkakataon na makapaglingkod sa Kanya. We too must examine our motive, mga kapatid. Ano ang naging motivation natin sa ministry nitong nagdaang taon o mga taon? So he first examined his motive for the ministry. Quickly now, then he spoke of the manner of his ministry. Secondly, he spoke of the manner of his ministry, and we have that in verses 18 to 19. The manner of his ministry. We have that in verses 18 to 19. Kung saan ganito yung ating mababasa. And when they were come to him, he said unto them, you know, from the first day that I came into Asia, after what manner I have been with you at all seasons. Verse 19, serving the Lord with all humility of mind, and with many tears and temptations, which befell me by the lying in wait of the Jews. What manner? May kasabihan po, the end does not always justify the means. Okay, maganda, tama yung motibo natin, pero hindi sapat na tama yung motibo natin. Dapat tama rin yung pamamaraan natin. Importante sa Diyos, kasing importante ng ating motibo, yung pamamaraan natin. At ang Biblia po, kaya binigay sa atin, para matiyak po natin ang pamamaraan natin ay tama at ayon sa kalooban ng Diyos. Nung utusan po ng Diyos si Moses na itayo yung tabernakulo at ang mga kasangkapan sa tabernakulo na may kaugnayan sa pagsamba sa Diyos, hindi po sinabi ng Diyos, bahala ka na Moses. Pansinin niyo po, na pati yung sukat, gano'ng karaming ginto, anong kahoy ang gagamitin, kung anong korte, bawat detalye, Diyos po ang nagsabi kung ano ang gagawin. Now, don't forget din tabernakulo ay paglalarawan ng iglesia. Maging sa iglesia, wala ho tayong lisensya at karapatan na gawin ng gusto natin. We are to make it sure na yung ating paglilingkod at yung ating pagsamba o yung ating pamamalakad sa iglesia ay ayon sa kalooban ng Diyos. Alam niyo po, usong-uso ngayon yung para dumami ginagaya na po yung ibang reliyon ng mga Baptist. Kaya hindi raw sila dumadami dahil hindi raw masaya, hindi matanggap ng mga miyembro o ng mga dumadalo. Kaya kung ano-ano mga pamamaraan ang ginagawa. No? At kahit na minsan yung mga miyembro, kahit na may mga dumadalo, hindi maayos yung buhay, kahit na lapastangan, rebelde, parang nagmamakaawa yung mga pastor pa, di ba? Kasi pagpapadami ang nasa isip I'm not saying na pagdami ay mali, pero sabi nga natin, dapat ang pagdami natin ay tama. Halimbawa, di ba? May mga member kinakanta na yung pastor, di ba? Anong kinakanta sa pastor? Please release me, let me go. Yung pastor naman sumasagot, yun, hindi ko kayang tanggapin na mawawala ka na sa akin. Wordly song to ngayon meron ng kanta yung mga pastor dyan Kung talagang hindi sa Panginoon, hindi nagpe-faithful, hindi nasunod, walang desire na to glorify God, wag na kakantay mo, hindi ko kaya. Hindi na yan. Medyo Christian din, di ba? Ayoko sana na ikaw ay mawawala. Sino ba naman ako para pigilan ka? Di ba? Kailangan manindigan tayo sa tao. Baka yan ang matandaan nyo. But kidding aside, are we sure that our manner of serving God is biblical and God-glorifying? Pag sa trabaho, ayaw nating malate Pero sa church, okay lang malate. Sa trabaho, kahit na ang temperature mo, 41 na, sumabog na yung thermometer. Tirik na mata mo, pumapasok ka pa
Pero sa church, sabi mo kay pastor, di ako makapag-church kasi 37.5 ang lagnat ko. Baka kumbulsunin ako. Pagdating sa secular, ang bilis-bilis natin eh. Bili tayo ng bili. May cellphone ka na, bibili ka na naman cellphone. May laptop ka, gusto mo pa, iPad. Pinagluloko lang tayo ng mga yan. Pero pagdating sa church, may bigayan na naman mamaya. Pagdating sa Panginoon, reklamo tayo ng reklamo eh. And yet, we convince ourselves that we glorify God sa ating buhay. At yung manner of our service is God glorifying. Hey, sabi nga ng Bible, examine, evaluate natin. Tama ba naging pamamaraan ko? Nasa simbahan ka nga, natutulog ka naman. Diba? Pastor, dito lang ako nakapagpapahinga talaga. Grabe. Alam niyo yung kaso ng ganyan? Yung medyo may kataba ang babae, sorry kung may tinamaan, dahil sa taba, maraming kolesterol. Sa amin, aircon eh. Pag may aircon, medyo nakukulta, di ba? Nakukulta yung mantika. Kaya medyo nakakatulog. Malapit siya sa bintana. It so happen na November 1 yun. May Halloween party yung ibang mga tao sa paligid. May isa naka-costume ng Satanas. Binayaran niya na mahalaga kasi dadalo siya ng costume party. May contest eh. Umulan. Sabi niya, sayang naman ng makeup ko. Naghahanap ng masisilungan. Nakita yung isang church, Baptist church. Sabi niya, makikisilung ako ron. Ang pintuan nandun sa unahan tutok na tutok sa pulpito pastor pa naman tapang mag-preach. Hindi tayo dapat matakot kay Satanas. Biglang dumating, kumikidlat-kidlat pa Biglang dumating si Satanas. Sabi ng pastor, si Satanas! Tumakbo yung pastor, kasunod yung mga diakono. Takbuhan lahat ng member. Yung member na tutulog-tulog, nakaupo pa rin doon, walang alam sa pangyayari. Ngayon, yung si Satanas nagulat sa pangyayari, yung nakakostume ng Satanas nagulat. Ano ba meron dito? Ba't nagtakbuhan? So nilapitan niya yung natutulog. Mag-ingat kayo. Sabi niya, Manang. Ikaw naman natutulog ka, kasarapan ng tulog mo. Pagdilat mo si Satanas ang nakaharap mo. Ano mararamdaman mo? So sa taranta ng babae nagulat, si Satanas! Lumusot siya sa bintana. Nakalimutan niyang malaki siya. Kaya naipit po yung kalahating katawan niya. Nakalabas po yung kalahati na iwan sa likod. At habang sumisiyo, Pastor, nasaan ka na, Pastor? Kasi nauna yung pastor na wala Naawa naman nakakostume ng Satanas. Lumabas para itulak siya papasok. Kasi tiray niya itulak sa palabas, malaki talagang balakang. Ang lakas kumain, lalo na pag-anniversary. Ngayon, habang nagluluto pala, tigim na ng tigim Di ginawa nung nakakostume ng Satanas doon sa labas dumaan. Tutulak niya papasok. Ikaw naman lapitan ka talaga ni Satanas, kumikidlat-kidlat pa. Kaya sabi niya, Satanas, wag mo akong saktan. Baka ba't 7 years na ako member ng church na to? Sa'yo pa rin ako. Ilang years ka ng member dito? Kung tutulog-tulog ka, siguraduhin mong sa Diyos ka. Siguraduhin mong sa Diyos ka. Marami hindi tama yung pamamaraan ng paglilingkod. Hindi sinisikap ibigay yung ating best. At marami sa atin, madali tayong makilos. Ano sabi ni Apostle Paul dun sa ating teksto? Sabi niya, none of these things move me. But none of these things move me. Ano ba yung mga bagay that did not move the Apostle Paul? Ano ba yung mga nangyari sa ating nakaraang taon na yung nagpakilo sa iba, nagpa-backslide sa iba, nagpatalikod sa iba, naging irresponsable sa iba, na pinabayaan yung gawain ng Panginoon? Ano ba? Una sa listahan, nandiyan yung darkness. And the Apostle Paul, in effect, is saying, darkness did not move me. Now, by darkness, anong ibig natin sabihin dito? Hindi pa ako tumutukoy dun sa kasalanan na darkness din kung tawagin ng Bible. Pero ito po yung mga sitwasyon sa buhay natin, di ba mga kapatid? May mga nangyayari sa buhay natin na hindi natin kayang ipaliwanag. Kahit pa nga tayo ay matapat na naglilingkod sa Diyos, kahit na tayo ay nagsusumikap gawin ang kalooban ng Diyos, hindi assurance yun na wala ng problemang darating sa ating buhay. Marami pong nangyari sa buhay ninyo, kahit sa inyong pastor, nitong nagdaang taon na to, na hindi natin mapaliwanag.
Naguguluhan tayo. Nagtatanong tayo, bakit nangyari sa akin to? Nakwento nga kay Pastor, year 2000, nang ako po ay ma-hospital eh. Pagkatapos po akong mag-preach doon sa GMA, yung aming sending church. Naging guest speaker ako ron. Namilipit talaga ako sa sakit. At hindi yun ang unang pagkakataon. Marami na akong check-up, pero lagi sinasabi, UTI. But that time, sabi ko sa asawa ko, kailangan ko na magpa-confine, hindi ko na kaya to. And eventually, na-discover na meron akong tumor na kasi laki ng bola. Hindi makita, dito sa likod ko, sa loob, tumubo. Na dahil doon, tinutulak na yung aking mga organ, at dahil nabalutan ng mass yung aking left kidney, kinailangan tanggalin yung aking left kidney, binawasan yung aking large intestine, kalahati ng large intestine ko, tinanggalan, inalisan ako ng spleen, binawasan ng pancreas ko, at pagkatapos akong operahan ng ganon at singilin, tinaningan ng doktor ang buhay ko. Sabi ng isang pastor, di bali lang may taning pastor, wag lang may taning. Iba nga maraming walang taning pero may taning. Tanong ako sa Diyos noong una, Lord, bakit ganito? Bakit? Pero thankful ako sa Diyos, sa akin lang nangyari. Di sa anak ko, di sa asawa ko, okay na yun eh. And despite of that, that was 12 years ago. 12 years ago. Ang buhay natin ay wala sa doktor eh. Talagang merong kalooban pa ng Panginoon, may mission pa tayo. Ang buhay natin nasa Diyos, di ba? Sabi ni David, my time is in your hand, is in thine hand. Ang buhay natin nasa Diyos. Pero hindi habang panahon na buhay tayo rito. Now, nung nangyari yun, hindi ko mapaliwanag. But darkness did not move the Apostle Paul. Darkness did not move Pastor Cesar. Merong darkness na nangyari sa buhay natin. Hindi natin kayang ipaliwanag, pero hindi sapat na dahilan yon para tumalikod tayo sa Diyos. Be ye steadfast, sabi ni Apostle Paul, based on his own testimony, unmovable, always abounding in the word of the Lord. For as much as you know that your labor in the Lord is not in vain. Always abounding. Darkness did not move him. Discouragement did not move him. Ang gaganda ng plano ng pastor, ang gaganda ng programa, pero hindi lahat ng member sumusuporta. Hindi lahat ng member ang ganda ng mga tema, ang ganda ng hamon, pero hindi lahat ng member nagpapakita ng positive response. And sometimes nakaka-discourage yan. Nakaka-discourage yung sigaw ka ng sigaw pero hindi nakikinig. Preach ka ng preach pero hindi gumagawa. Most especially, na alam mo, word of God, will of God ang tinuturo mo, nakaka-discourage yan. Sino sa atin, ang problema niyan, ito, kung ikaw ang naging cause of discouragement sa iyong pastor, sa iyong fellow members sa church, yun ang mabigat. Yung discouragement, di nawawala yan. Pero ang mabigat, ikaw yung isa sa kinasangkapan ni Satanas para i-discourage ang mga manggagawa ng Diyos. I hope and pray na hindi tayo naging ganon. Lalala ko nung palabas nung araw sa Channel 11, medyo ano yan yung evangelical station. May palabas dyan na isang adik, pinasok yung bahay ng matandang pastor. 70 years old na yung pastor. At dahil adik, binugbog niya yung pastor. At dahil sa katandaan, kapayatan ng pastor, napilayang kagad, nabalian ng buto yung pastor. Na nag-cause sa kanya ng severe pain. At habang pinagtitripahan, kinain yung pagkain dun sa rep, pinaglalaruan yung pastor, dumating sa puntong sabi nung adik, papatayin na kita. Amerikano to, negro. Black American, rather. Sabi niya sa pastor, papatayin na kita. Sabi nung pastor, hindi ako natatakot. Matutuwa pa nga ako, ibig sabihin, mapapadaling ako iuwi sa Panginoon. Hindi ako natatakot mamatay. For me to live is Christ and to die is gain. Ang natatakot ako para sa iyo, kasi isang araw haharap ka sa Diyos ko at sasabihin ng Diyos, anong ginawa mo sa lingkod ko? Anong ginawa mo sa lingkod ko? Alam niyo kami mga pastor, hindi natatakot sa discouragement eh. Sa sasabihin at pwedeng sabihin at gawin ng mga miyembro. Ang higit na kinakatakot namin, isang araw ang tao na yan haharap sa Diyos. At sasabihin ng Diyos, anong ginawa mo sa lingkod ko? Anong ginawa mo sa church? Ang discouragement dumarating mga mahal na kapatid. Pero nawa, hindi tayo ang pinanggagalingan nun. Discouragement did not move him.
Disobedient believers did not move him. Pag binasa niyo po yung mga letters ni Apostle Paul sa mga churches, laging may problema yung membro. Disobedient yung mga membro. Hindi sumusunod yung mga membro. Nakasasakit ng ulo yung mga membro. And yet, disobedient believers did not move him. Sadyang nakalulungkot, itong mga disobedient Christians na ito ay lumalaganap hanggang sa panahon nating ito. Maraming mga disobedient members sa churches. Pero nawa, like the Apostle Paul, church, you won't let them stop you. You won't let the disobedient believers na impluensyahan kayo and to stop you from serving God. Just like the Apostle Paul, sabihin nyo, none of these things move me. Departing brethren did not move the Apostle Paul. By departing brethren, yung mga member na nagsialisan, lumipat sa ibang simbahan, mga workers, mga preachers na mas malaki kasi pinangakong suporta roon. Yan po ang mga karanasan ng iglesia sa paglipas ng panahon, sa pagdaan ng isang taon. Kasama po sa ating pagdiriwang na yan, tinatabunan lamang ng ating pagnanais na luwalhati ng Diyos, yung mga discouragement, yung mga nakalulungkot na pinagdaanan natin. Isa dyan yung mga umalis na kapatiran. Hindi ko alam kung ilang kapatiran umalis dito. Pero alam natin, bagamat ang buhay ng gawain ng Panginoon ay nasa Panginoon, hindi maiwasan di tayo malungkot. But disobedient brethren did not move him. Disease did not move Paul. Disease did not move Paul. Hindi natin alam kung anong sakit ang dumabo kay Apostle Paul. Sabi ng iba, nagka-diferensya sa mata, yun daw yung tinik sa kanya, yung tinik ng kanyang laman na binabanggit niya sa Korinto. Dahil nga, di ba, nung siya ay ma-convert, nabulag siya eh. So nagkaroon daw ng epekto sa kanyang mata yon, at lalo pa nung sulat niya sa Roma, sinulat niya, may pinasulat siyang iba, at meron siyang liham na malalaking titik, nagsasuggest, nagka-diferensya siya sa mata. Pero maaaring hindi lang yon. Kasi sabi ng Bible, binato siya ng buhay. Binato siya. At siya sa intervention lamang ng Diyos, hindi siya namatay. O siya nabuhay na maguli. Pero hindi nagkaroon ng epekto sa kanyang katawan yung pagbato na yon. At di ba paron, di ba sabi niya na siya ay malimit, nasa bilangguan, at siya ay hinampas 40 beses, kulang na isa. Pag ikaw ay hinagupit, ginarote, o hinampas, hindi maaaring hindi magkaroon ng epekto sa iyong kalusugan. Marami yung posibleng naging karamdaman, samut-sari yung mga naging karamdaman ni Apostle Paul. But sabi niya, hello? Nandiyan ba kayo? None of these things move me. Ano naging karamdaman mo nakaraan? Alam nyo, titingnan ko rito, mas malulusog kayo kaysa sa akin eh. And to God be the glory for that. I covet your good health. Kompleto bato nyo. Sumobra pa nga, may gan eh. Bato, gan. Kompleto bituka nyo. Nakaready kayo sa handaan mamaya. Diba? Kalahati lang bituka, wala akong spleen, binawasan ang pancreas ko, tinaningan ang buhay ko. Marami na hindi ko pwedeng magawa. Pero marami sa atin dito malulusog. And let me tell you, I covet your good health. Sapagat kung nasa akin, yung kalusugan ninyo, to God be the glory, gagamitin ko pa rin yan para sa Panginoon. Anong silbing malakas ka? Anong silbing malusog ka? Pero hindi mo naman ginagamit sa Panginoon. At hihintayin mo ba na ikaw ay bugbog na, ikaw ay lampa na, ikaw ay nakaratay na sa banig na karamdaman, tsaka ka maglilingkod sa Diyos? Purihin ang Panginoon sa lahat ng malulusog, malalakas, at walang karamdaman. Pero, nakahihiyang isipin na hindi mo ginamit ang iyong kalusugan at kalakasan para sa Panginoon. Examine the manner of your service. At sa mga may karamdaman, did you let the devil use your sickness to stop you from serving God? Sabi ng doktor sa akin, Pastor, magpahinga ka ng 6 na buwan. Nakakadalawang buwan pa lang ako, parang mamamatay na ako. Sabi sa asawa ko, mas mamamatay ata ako rito. Kung mamamatay ako, gusto kong namamatay ako na maglilingkod sa Diyos. So nagulat ang church, akala nila 6 na buwan. Ang saya-saya nila, wala ako. Hindi. Dumating ako, 2 months. Hirap na hirap pa ako magbiyahe. Kakalog-kalog yung laman loob ko. Walang laman eh. Di ba pag bagong opera, ang sakit? Pag
wala pa akong sasakyan, naka-tricycle pa. Nakapaha ako rito, may granada pa ako rito. And I believe that's the secret bakit pinahaba pa ng Diyos ang buhay ko. Kung siguro hinintay ko yung 6 months na yun, yun ang taning ng doktor sa akin eh. Baka natuluyan ako. But praise God, that's more than 12 years now. More than 12 years now. Disease did not move the Apostle Paul. And so, ganun din dapat tayo mga kapatid. Hindi dahilan ang kahinaan, ang karamdaman, at kahit ang katandaan para hindi tayo maglingkod sa Panginoon. Let that be your conviction sa bagong taon na ito na bigay ng Diyos sa inyo as we examine our past. Now, we move to the last two. Death did not move Paul. Laging may banta ng kamatayan sa kanya. At hindi lamang sa kanya, kundi may mga mahal sa buhay, kamanggagawa, na sa harapan niya, nakita niyang binawian ng pahiram na buhay. But death did not move the Apostle Paul. Kahit na siya, ilang beses siyang tinangkang, patayin. Pero sabi niya, I will rather be absent from the body and to be present with the Lord. Ang sabi niya, to be with Christ, which is far better. Ang sabi niya, for me to live is Christ, and to die is gain. At ang sabi niya sa ating teksto, none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. That did not move him, and last but not the least, demons did not move him. Ano ba nasa likod ng lahat ng ito? Demonyo. Demonyo. Sabi ng Bible, our warfare is not against flesh and blood. It's not amongst us human. Minsan nakakalungkot no? Hindi natin tinatandaan ito. Ang ating warfare ay spiritual. Behind every warfare meron tayo ay yung forces of darkness. Si Satan. Huwag mong gagantihan yung kapatid mo. Huwag mong sa kapatid ka magagalit. Huwag ka sa tao magagalit. Hindi siya ang totoong kaaway. Huwag natin kakalimutan, ang totoong kaaway ay ang dyablo. Meron lamang siyang nagagamit ng mga tao. So Paul first examined his motive. Hello? And then he examined his manner, the manner of his ministry. And finally, he evaluated the message of his ministry. The message of his ministry. What is the message of his ministry? What is the message of this church, of this ministry? I believe that the message of the Apostle Paul in his ministry is the same message. Meron kayo, meron si Pastor Cesar. And this message was the gospel of the grace of God. The gospel of the grace of God. Biyaya ng Diyos. May mga panauhin pa tayo. Mga mahal namin panauhin. Di kayo inanyayahan, sigurado ko, para laihitin ang inyong pananampalataya. Walang layuning ganon. At kung meron mang ipapahayag o pinahayag na maaaring nakasagasa sa iyong paniniwala, walang layunin na insultuin kayo. Ang layunin ay para maipakita lamang sa inyo ang katotohanan. Dahil ang sabi ng Bible, ang katotohanan na magpapalaya sa tao. At ano yung mga katotohanan dapat malaman ng tao? Hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Hindi ka kayang iligtas ng iyong reliyon. Walang reliyon na namatay sa krus ng Kalbaryo. Kung kaya nating iligtas ang ating sarili, bakit kailangan pang maparito si Kristo? Iwanan ang langit at ibigay ang kanyang buhay. At batayin yung parusang dapat sa atin. Yung hirap na dapat atin. Alam yun, dahilan, bakit kayo inangyayahan? Hindi para magparami ng mga miyembro rito, dahil kung tatanungin nyo, kontento na sila sa kanila, sa isa't isa Pero kaya po nag-aanyaya kami, kagaya rin sa aming church sa Parañaque. It is because of our love to our Lord Jesus Christ. Dahil sa pag-ibig namin sa Panginoon. Alam niyo bakit? Kasi mahal niya kayo Amen? Dahil sa pagmamahal niya, He gave His life for you. But God commended His love towards us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Dahil sa pagmamahal, mahal kasi kayo ni Kristo Namatay si Kristo para sa inyo.
Kaya nais naming ilapit kayo kay Kristo. Dahil may mga tao ring ginamit ng Panginoon para ilapit kami sa Panginoong Jesus. We do this because we love Jesus Christ. We love Jesus Christ so much na kaya naming tiisin yung init ng panahon para mag-anyaya, yung pagsarhan ng pintuan, yung pagtawanan, sabihin mga loko-loko yan, yung pag-usigin, na wala naman kaming makukuhang pakinabang. Pero we do that because of our love for our Lord Jesus Christ. Nalala ko tuloy yung kwento. Isang araw yung bata umiiyak. Galing sa eskwelahan, umiiyak, talagang iyak, ipalahaw yung bata. Sabi ng nanay niya, ba't ka umiiyak? Yung una, hindi pinansin ng bata, umihigbi-higbi pa kasi. Pero maya-maya, sabi, bakit ka ba umiiyak? Kasi tinutokso ko ng mga kaklase ko. Ano naman tinutokso sa'yo? Sobra ka naman, tinukso ka lang, umiiyak ka na eh. Ano ba tinutokso ng mga kaklase mo sa'yo? Sabi nila, pangit daw ikaw, nanay. Doon ko pala sa nanay niya. At ang sabi ng mga kaklase, pangit nanay mo, pangit nanay mo. Iyak na iyak yung bata. Talagang medyo pangit yung nanay. Medyo pangit. Sabi ng bata, Nay, bakit nga ba pangit ka? Sabi mo, tanungin ka ng anak mo ng ganon. Nay, bakit nga ba pangit ka? Di ba, ang gusto-gusto mo, kahit kulubot-kulubot ka na, sabihin pa ng anak mo, ang ganda-ganda mo pa rin. Pero kulubot ka na, di ba? Pero sabihin ng anak mo, Nay, bakit pangit ka? Magkahalo yung damdamin ng nanay, magagalit, matatawa, maiiyak. Sabi ng nanay, alam mo anak, nung baby ka pa, nung sanggol ka pa, iniwanan kita sa duyan habang natutulog ka na mahimbing. At ako ay lumabas sandali para mag-igib. Pero samantalang ako'y nag-igib, biglang nagkasunog sa lugar natin at tinamaan ng sunog yung ating bahay. At nung malaman ko na susunog na yung bahay natin, agad-agad akong tumakbo. Pinigilan ako ng mga tao, ng mga bumbero, pero nagpumiglas ako para iligtas kita, anak. Sinagasa ko yung apoy, kaya ako pumangit ng ganito. Nasunog ako dahil iniligtas kita sa apoy, anak! Iyak yung bata eh. Tapos sabi ng bata, Nay, ikaw ang pinakamagandang nanay sa buong mundo. And listen guys, sinagasan ni Jesus ang apoy, ang kamatayan. And you can blame us, friends, why we wanted to bring you to our Lord Jesus Christ. Sapagkat alam namin matutuwa ang Panginoon pag tinanggap niyo siya. We're doing this for Christ, first and foremost, because we love Him and we want to glorify Him. We love Jesus Christ so much. That's why we cease not to preach the gospel of our Lord Jesus Christ. Walang ibang makapagliligtas sa inyo kundi si Kristo. Huwag yung baliwalain ito. Hindi natin hawak ang ating buhay. Imagine niyo yung mga napinsala doon sa Mindanao. Ano nasa isip nila few hours before that? Hindi sa hinagap, hindi sumagi sa isip nila na mamamatayan sila na mahal sa buhay o sila mismo ay mamamatay at mawawala na yung lahat nilang tangkilig. Baka lahat yan nagpaplano pa ng Christmas party, nagpaplano pa ng caroling, nagpaplano pa ng pamamasyal, saan magbabakasyon, magdedekorasyon, nagpaplano. Pero hindi natin hawak ang ating buhay. May leksyong tinuturo ang Diyos sa atin dyan. Hindi natin dapat baliwalain ang isyu ng kaligtasan. Dahil anumang oras pwede tayong mamatay. Dapat lagi tayong handa. Mga kapatid, may mensahe sa atin dyan. Ano yun? Huwag tayo sa buhay na ito manangan. Hindi pagpapayaman sa buhay nito ang ating prioridad. Sapagkat anumang oras pwedeng mawala yung ating tangkilik. Wala tayong karapatang ipagyabang yung ating trabaho sapagkat anumang oras pwedeng magsara yung kumpanya. Huwag natin ipagyabang yung ating pera sapagkat anumang oras pwedeng mawala yan at maubos. Sabi ng Bible, kung meron tayong igoglory, let us glorify the name of Jesus Christ. Sapagkat siya ang namatay para sa ating lahat. And because of this, He was moved to make a firm conviction, firm decision for the present. Natingnan na natin, na-evaluate na natin yung nakaraan ni Apostle Paul at nawa, sinalamin natin mga kapatid, ano ba ako nakaraang taon? Ano ba ako last year? Ano ba ako mga nagdaang panahon? And what is your conviction for the present? Ano ang pasya mo ngayon? Ano ang plano mong gawin ngayon?
liban sa kakain ng handa, liban sa pagkatapos ng anniversary, uwi na tayo. Ano ba plano natin? Now, quickly now, meron pong 6 na graphic pictures ng kanyang ministry ang ginamit ni Apostle Paul para hamunin tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon sa kasalukuyan. 5 graphic pictures. And what are these? Una, bilang isang accountant. Sabi niya sa Acts 20:24, Acts 20:24, neither count I my life dear unto myself. An accountant. Dapat marunong tayong tuusin. Paano ba tayo? Ini-evaluate natin. Paano na ba tayo ngayon bilang Kristiyano? Ano ba ang gagawin natin sa kasalukuyan? Quickly now. Pangalawa, bilang atleta. Sabi niya, I run the race with, that I might finish my course with joy and the ministry. Paano mo tatakbuhin yung laban mo ngayon? Natutuwa ko, Pastor. Maraming narito, pero baka nagmamadali na. Kasi laban ni Pacquiao eh. Pero sa amin po talaga, wala naman pong uma-upset paglaban ni Pacquiao. Kasi pwede naman panoorin sa replay eh. Pareho rin ang resulta. Di ba? Baka alangan naman mag-iba resulta sa replay. But the point is, si Pacquiao, natalo, naging mahina siya kasi hindi niya pinaghandaan yung kanyang race. Ngayon pinag-aaralan, sino ba mananalo? Alam niyo, wag nating abalayin sarili natin kay Pacquiao. Manalo man yan, di naman tayo babalatuhan yan eh. At matalo yan, may pera pa rin yan, tayo wala pa rin. So dito tayo, pansinin natin yung ating sariling laban. Pag-isipan natin yung ating takbuhan. Paano mo lalaruin ang iyong takbuhan sa bagong taon na ito na bigyan ng Diyos sa iyo? Paano ka maglilingkod ngayon? Paano ka magiging miyembro? Paano ka magiging choir member? Paano ka magiging manggagawa, opisyalis ng church? At takbuhin mo ang iyong laban with joy. Hindi napipilitan, hindi yung bagot na bagot. Hindi yung masama at mabigat sa loob, but with joy. Now, bilang isang administrator, ang ikatlong picture ni Paul is that of the administrator or steward. Sabi niya, which I have received of the Lord Jesus. Lahat ng meron tayo, mga kapatid, mga kaibigan, ay hindi talaga atin. Lahat ng bagay sa mundong ito, pati ang ating buhay, hindi tayo ang may-ari. Ang lahat ng bagay sa mundo ay pagmamay-ari ng Diyos. God is a real owner of everything. Even in this ministry, ang may-ari ng ministry ay ang Diyos. Ano tayo? Tayo mga katiwala lamang. We are but stewards. We are but administrators. At huwag tayong maging katiwalian. Katiwala lamang tayo. At ano inaasahan sa mga katiwala? Sabi ng Korinto, chapter 4, verse number 2, that the man be found faithful. Nawa, yung ating stewardship ngayon, hindi lamang ng ating treasure, hindi lamang ng ating talents, hindi lamang ng ating time, kundi pati ng ating, ng truth, ng Bible, ng ating task, ng ating ministry, everything that we have. Nawa maging faithful tayo sa Panginoon. Maging faithful. Then kasunod nito is the picture of the attestor or a witness testifying of the gospel of the grace of God. Anong conviction niya? Hindi niya sasabihin, ang dami na akong nadala sa Panginoon, ang dami na akong na-win, ang dami na akong naimbitahan, ang dami na akong naakay. No. Kung may buhay pa ako, sabi ni Apostle Paul, marami pa akong aakayin sa Panginoon. Marami kayong bisita kanina, marami kayong bisita ngayon. At nakaraan, matagal na kinukwento ni Pastor, marami kayong nagiging bisita. Pero hindi dahilan yan para tumigil na tayo sa pag-anyaya pa. Nawa, mas lalo tayong magpursige, mas lalo kayong magpursige na hindi lamang mag-anyaya, kundi mag-follow up pa ng mga bisita. Kasi sabi ng Bible, ye bear fruit and that your fruit should remain. It is not enough that you invite visitors. Ang kumpleto ng ating ministry is for the fruit to remain. And the fifth picture is that of an announcer or herald. And the last one is bilang alert guard. Alert guard. Quickly now, we close the message by the caution for the future. Are you still with me? Hello. Nandiyan pa kayo?
Okay, quickly now, mabilis na lang ito. Meron siyang babala. Tinapos ni Paul ang message ng babala. At nais ko rin kayong bigyan ng babala sa pamamagitan ng mensahe ni Apostle Paul. Ano, may mga panganib. May panganib. Mga kapatid, mga kaibigan, may panganib. Mga kaibigan, may panganib. Paglabas nyo nito, hahadlangan kayo ng dyablo. Gagamitin mga mahal nyo sa buhay, pagagalitan kayo, kaibigan nyo, pagtatawanan kayo, hahadlangan kayo para magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Church, may panganib. At naglatag si Apostle Paul ng 3 panganib na kinakaharap ng bawat iglesia pagtatapos ng ganitong mga gawain, pagtatapos ng isang anibersaryo. Ano yung panganib na yun? Una, may mga dangers around us. There are dangers around us. Gaya ng mga wolves that want to ravage the flock. Mga lobo na nais lapain ang kawan. Sabi sa Acts 20:29, For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Quickly now, nice to share. Kinukwento ko kay pastor yung church na pinanggalingan namin. Nung mamatay ang pastor ko, and I pray that God will give more extended life to Pastor Cesar. Kaya ibibigyan ng mahabang buhay. Pagkamatanong ko namimiss ni pastor, si ma'am. Bigyan ng mahabang buhay. Pero nung mamatay yung pastor ko, si Pastor Lumba, alam niyo nangyari sa church doon sa GMA, bagamat organized na kami, nagkagulo, na-divide. May mga lobong pumasok. Muntik, alam mo yun, may pinipilit silang pastor na lasenggo at sugarol. At kaya pinipilit nung committee kasi kainuman nila at kasugalan nila. Hindi, talagang ilang taon yung pinaghirap namin dyan. Siguro mga 5 taon nakipaglabang kami hanggang sa korte. Tinangkang ibenta yung mga property. What I'm saying is, mga kapatid, salamat sa Panginoon, very supportive kayo kay pastor. At patuloy niyong suporta ng pastor ninyo. Patuloy niyong mali ng pastor ninyo. Amen? Bagamat hindi natin pinagpipray, pero kami mga pastor, hindi kami habang buhay na pastor. Isang araw, matatapos din ang aming misyon. Pero pag natapos, nawa, maging tapat kayo sa paninindigan ng pastor ninyo. Huwag yung hayaan na may pumasok na sinuman at baguhin ang paninindigan na yan. Yung mga panahon na pinaglaban niya at pinagtyagaan niya, pinaghirap, pinagdusang, ituro sa inyo. Maraming churches ang tumatalikod ngayon. Bakit? Kinalimutan kasi ng mga member yung paninindigan ng mga naunang nagturo sa kanila. Naengganyo sila sa pagiging liberal at modernisasyon. Wala tayong karapatan, balik ko sa una, wala tayong karapatang baguhin ang pagsamba natin sa Panginoon. Ipagpatuloy niyong panindigan. Mag-ingat kayo. Maraming papasok. There are dangers around us. In fact, sabi nga, there are already existing dangers among us. Merong dangers among us. And we have that in verse number 30. Sabi niya, also of your own selves. Dito na raw mismo. Teka lang, huwag tayong magturuan. Sino kaya yon? Meron na mismo. Sa loob ng iglesia, pwede yan eh. Alam niyo, ako parang may discernment ako eh. Sa isang church, na kasama ng Grace Family, winarning ako yung pastor kasi yung isang member, sobrang magbiro. Grabe magbiro. Yung, hindi mga Kristiyano, sabi sa kanya, pastor, mag-ingat kayo sa member na yan. And few months after that, nag-cause ng division sa church yung member na yon. Sabi sa akin ng pastor na estudyante ko sa Bible School, sabi niya, pastor, tama kayo. Naging problema ko ngayon, nag-cause ng division sa amin. Sabi ko, kasi parang merong na-discern yung ugali niya eh. Sa ugali pa lang, malalaman mo na eh. And hindi nagtapos doon sa isang church, yung teacher ko pa naman, sabi niya, yung isang member niya, hindi nakikinig ng preaching. Habang nagpipreach yung pastor o pag ako naimbitahan o yung iba pa, kwentuhan doon sa likod. At pag nakausap mo, mayabang. Mas magaling pa sa pastor magsalita. At kung magbiro para sa pastor niya, bastos. Sabi ko din sa pastor na naging guru ko at naging worker ako ron. Sabi ko, pastor, mag-ingat kayo kay Brad na yan. And again, few months after that,
nag-cause ng division. May naakay pang preacher, missionary nila, na talagang nagkasakit yung pastor sa sobrang dalamhati. Sabi niya, Ton, tama yung warning mo. Kung mag-warning, pastor, hindi ko makilala mga member nyo. Pero kapag may preaching, hindi nakikinig, sign na yan. Danger signal yan. Kasi hindi lumalago yan eh. It is only through the Word of God that our faith ay nabibuild up. Hindi pagkanta-kanta, hindi paggawa. Kung hindi nakikinig, mas may oras maggala, mas may oras makipagkwentuhan, mapanganib po yan, lalo na kung may posisyon. Bakit? Hindi lalago yan, hindi magmamature yan. And one of these days, siya yung among us na maaring mag-trigger ng problem sa church. God forbid! God forbid! But then, this is the stern warning. There is an existing danger already in the church. Among us. The danger among us. And last but not the least, talagang last na to, is the danger within us. Walang higit na mapanganib, mga kapatid, kundi tayo mismo. Sabi nila, ang problema ay yung imperialismo. Ang problema, komunismo. Ang problema pala, tayo mismo. Kung sino-sino pa, turo-turo tayo di ba? Nagtuturo ka, 2 daliri lang nakaturo pero 3 nakaturo sa'yo. Bago mo pintasan yung puwing sa mata ng yung kapwa, sabi ng Bible, tingnan mo muna ang sarili mo. Ang panganib, una sa lahat ay nasa atin. Huwag tayong magkakalang tayo nakatayo. Mag-ingat tayo kasi baka tayo mabuwal. Kung hindi tayo magiging maingat, kung hindi natin itatama yung ating prinsipyo at paninindigan ngayon, kung hindi natin iayos yung ating motibo, iayos yung ating paraan ng paglilingkod sa Diyos, at hindi natin kakalimutan ang biyaya ng Diyos. Kaya lamang tayo naligtas dahil sa biyaya ng Diyos. Ang panganib ay nasa bawat isa. Lahat tayo potensyal maging rebelde. Lahat tayo potensyal maging kagamit-gamit sa dyablo. Pero nawa, mas piliin nating maging kagamit-gamit sa Panginoon. Nagbigay siya ng mga halimbawa dyan. Covetousness, katamaran, we don't have enough time. But there's a danger within us. Stop pointing your accusing fingers on others. The danger is terribly possible on us, within us. Tayo mismo magiging panganib kung hindi natin itatama ang ating puso o ipatatama sa Panginoon ang puso nating lahat. Kaya nga, sa liwanag ng salita ng Diyos, nawa, tayo po ay magkaroon ng pagpapasya, ng matalinong pagpapasya para sa kasalukuyan at para sa inaharap. Shall we all stand, please? Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin sa Panginoon. Every head's bowed, please. Every eyes closed. Come on, every head's bowed. Kahit saan po, kahit sa taas, sa likod, sa gilid. Please, every head's bowed, every eyes closed. Our most precious, loving, Heavenly Father, kami inyong mga alipin ay ginawa ang aming makakaya. Ang Pastor Cesar sa mga panalangin at paghahanda, kasama pa ng mga manggagawa at ibang kapatiran, at ang abang lingkod nyo sa pamamahayag ng iyong salita, na nawa hindi po tinalo ng kainipan. Mga paghahanda, na anumang sikap namin kung wala po ang iyong biyaya at awa, lahat din ay magiging walang kabuluhan. Kaya hindi po kami nanangan sa aming sariling kakayanan. At ang tiwala namin ay wala sa aming sarili. Ang lubos naming pagtitiwala ay nasa inyo at sa banal na Espiritu, na umaasa na kanina pag gumagawa at siyang naglalangkap ng salita niyo ito sa puso ng bawat isa, maging ng aming mga panauhin. Na hindi lamang lumipas ang oras at na-entertain kami, kundi kinausap kami ng banal na Espiritu. At sa katalituhang nanggagaling din sa Kanya, sa pag-unawa sa inyong salita, ay akayin kami sa tamang pagpapasya. Akayin kami sa taus-pusong pagpapasalamat sa kabutihan niyo sa amin sa nagdaang taon at sa mapagpakumbaba at tapat na pag-amin ng aming mga kakulangan at kawalang katapatan sa nasabing mga panahon. Akayin kami sa paninindigan na ayusin
o ipaayos sa banal na Espiritu ang mga mali sa buhay namin. At maging maingat, hindi lamang sa paligid, kundi sa aming sarili, sa mga banta na kinakaharap ng iglesia, sa hinaharap. Tulungan niyo ang bawat isa, Panginoon, na magpasya ng tama, na italaga ang aming sarili. At itong verse na to ay maging life verse naming lahat, na masabi namin, none of these things move me. Neither count I my life, which is dear unto myself. Maganap lamang namin ang ministeryong pinagkatiwala niyo po sa amin. Matupad lamang namin ang aming katungkulan bilang mga Kristiyano, bilang mga anak niyo. At habang nakayuko at nakapikit ang bawat isa, dito man sa baba at sa taas, naniniwala ko na kumilos ang banal na Espiritu sa iyo. At the way, God will be, again, my sufficiency in my inadequacy. Hindi ang kakulangan ko at kapintasan ko ang nahayag dito, kundi ang kadakilaan ng Diyos at ng kanyang kalooban. Kaya ikaw ang kinakausap ng Panginoon ngayon. Ikaw na nakatayo dyan, dito sa ibaba at sa taas, sa kaliwa at sa kanan, maging sa likuran at sa unahan. Ikaw, hindi yung nasa tabi mo, hindi yung nasa likuran mo, hindi nasa gilid mo. Ikaw, sa iyo binibigyan ng Diyos ang hamon. Magpahayag ka ng iyong pagnanais na ibalik sa Panginoon ang kapurihan, ibigay ang buong pusong pasasalamat at ipaayos ang iyong sarili sa Panginoon at italaga ang iyong buhay sa mas tapat pang paglilingkod sa Kanya. Pastor, please pray for me. Gusto ko pong maging tapat pa rin sa Panginoon o mas higit na maging tapat pa. Hindi ko sinasabing kaya ko ito, pero nilagay ng Espiritu Santo ang desire sa puso ko. And please pray for me habang nakayukot, nakapikit. Let me see your hands. Kindly raise your hands. Amen, amen, amen. Ikaw, hindi yung katabi mo. Ikaw, para sa iyo ang panyaya. Are you sure na 100% naging tapat ka nitong nagdaang taon? Masasabi mo bang wala kang pagkukulang nitong nagdaang taon? Kung gayon, meron tayong dapat ipagsulit sa Diyos. Meron tayong dapat ilapit sa Diyos. So once again, let me give the invitation. By raising your hand, Pastor, please pray for me. Inaamin ko ang mga pagkukulang ko at nais kong maging tapat sa Diyos. Kindly raise your hand. Diyan sa taas. Kayo dyan, sa likuran. Ikaw, hindi yung katabi mo. Come on, just raise your hand. For the glory of God. For the glory of God. At kung meron man sa atin, wala pa si Kristo Jesus sa iyong buhay. Wala kang katiyakan ng kaligtasan. Itong pagkakataon mo para ipahayag yung pagnanais mong magkaroon ng kaligtasan. Pagnanais mong malaman ng kaligtasan. Just raise your hand. Please pray for me. Nais ko pong malaman ang buhay na walang hanggan. Raise your hand. Come on. Please pray for me. Amen. I don't know how you do your invitation here, but is it okay to invite yung mga nagtaas ng kamay? Mari po ba kayo nagtaas ng kamay at kahit hindi nagtaas ng kamay? Come on. Iwanan niyo po ang inyong kinatatayuan at dito sa unahan, itayo natin, itaas natin ang ating puso sa Diyos. Come on. Amen, amen. Lahat po tayo, kahit nandiyan sa taas, will you kindly move forward? Come here in front. Come on. God saw your hand. At kahit hindi ka nagtaas na kamay, lumapit po tayo, huwag tayong mahiya. Kailangan magpahayag po tayo. Maging matapang tayo, huwag natin ikahiya ito. Mas mahiya po tayo kung hindi tayo nakikinig ng Satan ng Diyos. Mas mahiya po tayo kung wala tayong pagnanais na magbago. Mas mahiya po tayo kung ayaw po nating italaga ang ating sarili sa Panginoon. Lahat po na nagsitaas ng kamay, come on, maluwag po rito, umusog po kayo. At kahit yung hindi nagtaas ng kamay, habang tinatawagan ko po si Pastor Cesar para ipatuloy ang paanyaya at para igawad ang panalangin. Patuloy po ang ating paanyaya. Salamat sa Panginoon sa napakaliwanag na pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang desisyon ay nasa sa inyo. Ang lahat ng ating napakinggan ay mababaliwala kung wala po tayong pagpapasyang gagawin sa Panginoon. Kung hindi ka pa nakakatanggap sa Panginoon bilang iyong tagapagligtas, ngayon ang pagkakataon para sa iyo na matanggap mo ang Panginoon. Lord Jesus, nais kitang tanggapin sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Nais kong mabago ang aking buhay. Nais kong magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan. Kaya Panginoon, ngayong umaga, tinatanggap kita.
Sa mga mananampalataya, napakinggan natin na liwanag na salita ng Diyos. Lord, matagal ng panahon ang buhay ko hindi maayos sa iyong harapan. Maraming mga bagay na hindi nakakatuwa sa iyong harapan. But this time, Lord, nais ko pong ayusin ang bagay na ito. Ayaw ko maging pabigat. Nais ko maging biyaya. Nais kong ang Diyos ang napapapurihan sa akin. Meron pa po bang lalapit? Meron pa po bang lalapit? Lord, yung lahat ng mga bagay na ginagawa kong hindi ka naluluwalhati. Through your grace, aking gagawin sangayon sa iyong biyaya. Meron pa po ba? Okay. Tayo po'y manalangin. Mapagpala po namin Diyos, aming Panginoon. Salamat po ngayong tanghali. Salamat po sa mensahe namin pong napakinggan. Tunay nga po, Panginoon, napakadakila mo sa aming buhay. Tunay nga po, Panginoon, napakaganda po ng hamong ito na amin pong napakinggan. Lord, tunay po, lahat kami ay kapos. Tunay, marami kaming bagay na hindi nagawa sa mga nakaraang panahon. But this time, Lord, tulungan mo kami sa amin pong buhay na patuloy mo pang ipinapahiram, na sa amin pong buhay na haharapin pa ay amin pong magampanan ang inyong banal na kalooban. Panginoon, naririto po ang inyong mga anak na nasa unahan. Marahil ang iba yung mga nasa upuan, may mga panalangin kanila pong sinasambitla sa inyo. Ipagkaloob mo po aming Panginoong Diyos. At gayon din po sa aming mga kaibigan na nagtaas ng kamay, sana nga po, Panginoon, papagtibayin mo po sa kanilang mga puso ang inyong pangako ng sino mang sumasampalataya ay binibigyan mo ng buhay na wala hanggan. Pinatatawad mo sa kanilang kasalanan at kayo po, O Diyos, ay naninirahan sa Kanya. Purihin po, Panginoon, ang inyong pangalan. At amang lahat na ito, idalangin po sa inyo. Hinihingi po ang lahat sa dakilang pangalan ng inyong anak, ang Panginoong Jesus. Amen at amen.